okasyon na i-interview ka. Kumusta naman? Okay naman, ma'am, kahit pa paano. Balita ko nag-aaral ka raw ngayon. Oo, ngayon, sa balay nag-aaral ako sa Winsel International College. Anong course kinuha mo? Engineering, major in computer engineering. Ay, engineering ka na pala ngayon. Siyempre, sa kawanan Diyos, malapit ang mag-graduate. Ay, ilang years ka na? Bale, mag-third year kasi yung course namin is 3 years lang siya. Under TESDA scholarship, bale, diploma program siya ng TESDA. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Okay naman. Minsan, nahirapan na stress pero kaya lang. Ang galing, no? Hindi talaga basehan ng edad kung gusto mong matupad yung mga pangarap mo. Kaya parang sinasabi nyo, age doesn't matter. Good luck sa'yo, Jodje. Yep, salamat. Nabalitaan ko nag-aaral ka rin daw sa WIMSU, which is sikat na eskwelahan dito sa atin, di ba? Yep, way back 2007, nag-aaral ako sa WIMSU. I took general engineering. Bale, 2 years general engineering apat para paging, pwede ka nang gumawa ng major. Pili ng major like mechanical engineering, civil engineering, industrial engineering, computer engineering, and other engineering courses. So, ilang taon ka sa WIMSU? Bale, 4 years? 4 years ata. 4 years? O bakit di mo tinapos? May mga bagay kasi yung nangyayari sa buhay natin na hindi natin pinasahan. Nung nag-4th year ako, parang biglang nawala sa akin yung papa ko. Pumanaw siya. So, after nun, wala nang nag-support sa akin. That's why, yung isa sa mga reason yun kung bakit nag-stop ako. Kasi sa pagkakaalam ko is nakulong ka, di ba? Yep, tama yan. Tama talaga. Nakulong ako way back 2018. The reason is dahil sa droga. Paano ka napunta sa droga? May mga time kasi na alam mo, nung pumanaw tatay ko, parang napaniwala ako. Almost every day, inom. Tapos may time na yun nag-inuman kami. May mga kasama ko na gumagamit. So, ayun, gumamit sila sa nung mga panahon nag-inuman kami. So, I try. Parang na-influensyahan ka nila kasi, di ba kapag barkada, parang sila lang yung makakasama mo palagi. Yep, ganun talaga yun yan. Parang, gumamit sila. Parang, gusto mo rin mag-try. Sinubukan ko. So, ayun, doon nag-start. Sabi mo na mapigilan yung sarili mo. Yep, the first day, parang nasabi ko lang is wala lang pala. Tapos, pangalawa, wala lang. Hanggang sabi ko na malaya na Nakokontrol ka na. Parang, ano na ako, mahirap nang lumabas. Di ba wala kang magulang, di ba? Nasabi mo kanina. Yes. So, Doon ka kumukuha ng panghanap buhay mo para mabuhay mo yung sarili mo. yep. Ginagawa mong negosyo yung pandro-droga. Yep, yun talaga isa sa mga main business para matususan yung pang-araw-araw ko. Kasi, nung mga panahong drug, parang mag-isa na lang ako. Hindi na ako tinutulungan ng mga relatives ko, family ko, kasi yun na mag-isa na lang ako. So yun, yung choice ko is magbibenta ng droga kasi smart kasi ako dahil hindi pwedeng magtrabaho ng mabigat. So ayun, droga yung naging source of income ko. Di ba nabanggit mo kanina na nakulong ka? If okay lang sa'yo, pwede mo bang sabihin kung ano yung naramdaman mo? Nung mga unang araw, syempre parang wala na. Pero habang tumataan yung araw, parang nare-realize mo na iba talaga yung buhay sa loob kaysa dito sa labas. So ayun, nag-start na ako mag-worry kung ano yung maging kinahinat ng dito. So, may mga tanda ako. Nung nakulong ka, Jojem, may tao ba na dumadalaw sa'yo? Wala. Isa sa mga relatives ko, wala. So, sobrang yung galit na namuusag naging pusis. Parang andun talaga. Kasi isipin mo, may mga kasama akong nakakulong din doon. Pag nakikita na nila ako, tinatanong nila ako, okay ka lang? Sabi ko, okay lang ako. Tapos yun, tatanong ko ulit, may talaw ka? Sabi ko, wala. So sabi pa, advice sa akin mga kasama kong preso is, huwag kang mag-alala kasi yung patay nga sa sementeryo sa isang taon, dinadalaw nila, ikaw pa kaya ng buhay. So yun parang may pag-asa konti, pero wala talaga eh. Walang isang pamilya, walang dumalaw sa akin doon. Hanggang sa nakalaya. Ilang taon kang nakulong? Hindi naman ako umabot ng isang taon doon. So bali mga 10 months. Pero kahit 10 months lang, parang sobrang hirap. Kasi, Sobrang hirap kasi nag-experience mo yung hirap na parang mag-isa ka lang.
wala kang karamay. Kasi lahat ng mga tao doon, parang gano'n din yung nararamdaman. Sobrang. Pero malala sa'yo kasi walang dumadala sa'yo. Kaya mas malala sa akin. Kasi minsan, Parang gusto mo na lang wag lumabas kasi walang umaantay sa'yo sa tama. labas. Pero, siyempre gusto kong lumabas. Alam mo kung bakit? Para, yun nga, pa-positive, ano ko yung goal. Upang may pakita ko sa kanila someday na si Jojo makilala na gano'n. Hindi na si Jojo kung ano yan. Di na si Ashaw, kundi Yeah. si Jojem na. Yep. So yun, parang, yung mga time na andun ako, everyday struggle, everyday stress. Kasi, araw-araw mo may iisip, araw-araw mo parang magkakaroon ka talaga ng dila na mag-isip. Kasi wala kang ginagawa dun eh. So yun, everyday, iniisip mo kung ano yung gagawin mo if ever makalaya ka. Tapos, mag-isip ka naman na kailan ka lalaya. So, magkakagulo-gulo kung ano yung mga iniisip mo. Hanggang sa, may mga time na mag-breakdown ka. Parang manghihina ka talaga. So yun, parang pag nangyayari sa akin, may isang tao kong kinakausap na. Siyempre, kapwa ko siya preso. Sinishare ko lang sa kanya kung ano yung mga nangyari. And then doon, naging okay na yung pakiramdam ko. Siya yung nagiging pamilya mo Tama. sa loob ng kulungan. So, yun. After 10 months, nakalaya ako. Sobrang saya sa pakiramdam. Siyempre. Ina-expect mo ba na makakalaya habang nasa loob ka? Siyempre, in-expect ko na. Kasi, 2 months pa lang, alam ko rin kung ano yung mangyayari sa akin. I try. May mga naririnig na kung paano. So, I applied it in Hearing? hearing. So, yung unang hearing ko, inamin ko kagad yung kaso ko. So, na-plea bargain ako. So, yung sentence ko, binaba nila ng 4 years, 1 day to 4 years. So, yun. After nun, pag ano na sa akin ang sentence, nag-apply kami kagad ng probation. So, yung probation and parole office, nilabas nila ako. So, within 3 years, magre-report ako sa kanilang opisina. Within 3 years? So hanggang ngayon, nag-report ka pa rin? So, ngayon, wala na. Tapos na kasi 2018, natapos yung pag-report is 2021. 2022 rather. So, yun. Okay, no? Parang, Nung araw na nakalaya ka, ano yung naramdaman? siyempre ganito yung pangyayari. Nakahiga ako sa aming, ano ba yung tawag, tarhima. Tarhima. Yung kama ng mga preso doon. Nakahiga ako doon, tapos biglang may sumiko sa labas. Jojo Melcamel. Laya ka na. Wala pa. Ay, di. Tinawag yung pangalan ko. Tapos yun, sinagot ko, bakit man? So ganun. Tapos sabi sa akin, maganda na daw ako para sa preparation upang makalaya na ako. Oh. So hindi ako naniwala. Kasi trip yun ng mga preso dun eh. Mahilig sila mambuli. Parang biro-biro natin. Tapos sabi ko sa nila, hindi ako maniwala, parang ganun, hindi ako maniwala. So yun, nagalit sa akin, bilisan ko daw. So ayun, nagsuot ako ng yellow na damit, yung uniform namin doon, yellow na damit. Tapos yung paglabas ko parang ng selda namin, namaga yung mata ko. Gusto kong umiyak, kasi totoo pala. So yun, yung araw parang ganun yung naramdaman ko. Ando na kami, dinala kami sa isang room, kung saan doon, nag-fingerprint kami. Piniprepare na yung release paper namin. So yun, paglabas ko ng gate, check up sa akin, paglabas ko ng gate, sobrang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung, kung ano ka sa loob ng kulungan, may hangganan yung mga tinitingnan mo. Doon sa labas ng gate, wala. Kahit saan, pwede kang, parang malayo na yung natatanaw ng mata mo. Isa sa mga memorable na nangyari sa So yun, naglakad muna kami, pupuntang Boulevard, lakad. And after sa Boulevard, bigla kami napagod na kasama ko. So yun, sumakay kami ng tricycle pa ulit. Nagulat yung mga relatives ko. Kala siguro nila na hindi na ako makakalaya. Nagulat na sa paglingon nila, andun ako sa loob, sa likod, nakaupo sa bangko. Gulat na gulat sila. Yung relatives na to, ito yung hindi bumisita sa'yo? Sila na, lahat sila. Andyan na. Ito na yung saan ka nakatira ngayon. Sila na. So yun, Yung araw na nakalaya ka, parang masasabi mo sa sarili mo na matutupad ko na lahat ng mga pangarap ko para sa sarili ko. ito na yung chance. So ito na, nag-aaral ka na ngayon. So ngayon, parang may mga opportunities. Actually, opportunities andyan naman. May mga former classmates kasi ako sa Winso na lagi nila akong hinihila. Gusto nilang mag-work sa kanila. So sabi ko naman sa kanila, relax lang, mag-aaral mo na ako. So yun. Ang ganda. Yep. Ang ganda ng storya mo, Jojo.
Eto, may prepare akong dalawang question para sa'yo. Cite an experience or challenges in your life where you as an individual grow and develop your personality today. So, para sa sagot ko is, the day na namatay ang tatay ko, yan yung mga panahon pinaka-memorable sa akin. Kasi yan yung mga panahon na kung saan natuto akong diskarte, mamuhay na mag-isa. Parang, Naging independent ka. yup, kasi yung mga panahon buhay pa kasi yung tatay ko, kumpiyansa lang eh. Kasi andyan Tatay, may nagbibigay sa'yo, maasahan. maasahan. Siyempre, solo iho ako eh. So, yun. Pero nung namatay ang tatay ko, yan nga, doon nagsimula ang lahat. Hirap, kung paano mamuhay ng isa. So, yun. Pero sa paghirap, natuto rin ako yung bilistan. Natuto ako mamuhay sa kalsada. So, I've learned a lot. And, bale, hindi ko malilimutan is yung mga panahon ding ng droga. Kasi, dahil sa droga, mas natuto ako. Mas natuto. Mas nag-learn ako. For now, parang mas naging better person ako. Ang dahil lang lahat sa mga pinagdaanan ko na nawala yung tatay ko tsaka mga panahon sa droga. Ito yung pangalawa. If there is someone who molds or motivate you and contribute big impact to your life, meron ba isang tao na nag-motivate sa'yo ngayon? Actually, meron. Meron. That is myself. Totoo. Kasi, wala eh. Kasi, nung mga panahon mag-isa ako, wala akong ibang taong nalalaki. So, kailangan ko yung motivate sa sarili ko. Sarili ko talaga yung nagmamotivate ko lagi sa sarili ko. Tapos, syempre, may reason kung bakit ko motivate sa sarili ko. The reason is, yung mga anak ko, at saka yung tatay ko. Kasi yung tatay ko is, he is one of the kind father. Parang, Yung parang paano ka pinalaki ng tatay mo, Yeah. ganun din ipapakita ang pagmamahal mo sa mga anak. yun. Kasi, proud na proud ako sa tatay ko eh. Almost lahat ng relatives ko natulungan ng tatay ko. So, sobrang galing niyang tatay. So, as anak, gusto ko rin maging tulad niya or higitan pa yung ginagawa niya. So, may mga anak na Ilang anak ka? Ilang anak meron ka? meron akong dalawa. Dalawang anak. Iba-ibang nanay. So, yun, iba-ibang nanay. Pero, ngayon, wala pa tayo. So, Sige lang, hindi naman niya nagmamadali. I hope one day, patupad ko itong mga pangarap ko babawi ako. Babawi ka sa mga anak mo. Ipapakita ko sa kanila kung paano maging mabuting natin. Siyempre gusto ko, yun talaga isa sa mga goals is maging mabuting tatay, magulang sa mga anak. At sana, maturuan mo sila ng tamang landas at huwag turuan yung landas na tinuro. Tama, yan talaga isa sa mga one reason also para na sana hindi sila lumaya sa akin. Ang ganda ng sagot mo, Georges. Ito yung pinakahihintay na lahat. Ano yung mensahe mo sa mga kabataan tulad ko na humaharap sa sitwasyon niya? So, payo ko na sa mga kabataan ngayon, huwag kayong masyadong magmadali. Focus, enjoy lang, pero huwag kalimutan magkaroon ng goal. Kasi yung goal na yan yung magiging parang bituin nyo pag nawala kayo sa landas. Pag ang mundo nyo sobrang dilim na, ang goal nyo yung magiging ilaw at daan nyo upang makabalik kayo sa daan kung saan kayo dapat. So, Ang ganda ng sagot mo, Georgia. I'm so proud of you. Sana hindi lang to ang unang beses na magkita tayo. salamat! Masasabi ko lang sa mga ate na tulad ko na sinusuportahan yung mga kapatid nila, huwag po kayong mapagod at gawin niyo po sila motivation palagi. Kasi once makamit mo na yung pangarap mo na pinaghirapan mo para sa mga kapatid mo at para na rin sa sarili mo, worth it po yun lahat.
At yun yung masasabi mong success. A few moments later. Magandang umaga, sir. Ano mga mamali? So, kumusta? Okay lang. So, ano yung pinaababalanat mo? Pag-aaral, syempre. Nag-aaral ka? Hmm. So, anong year? Anong course? Third year, computer engineering. From what school? Winzel International So, College. anong year ka nangarap niya? Third year. So, malapit na. Malapit na. Malapit na. Konti na I lang. hope makatapos ka. So, Okay. bale, how's life? Single. Eh? At syempre, kailangan mag-focus talaga tayo sa pag-aaral natin. Kasi Tama. importante yung goal. Tama. Yan yung pinaka-dapat sa mga students. Dapat mag-focus sa pag-aaral. So, after your graduation, what's the plan? Siguro mag-aaral muna ako ulit for 1 year para kuha ng degree. Oh, tama. No, engineering course pa, di ba? Yes. So, sa pagkakalam ko, 1 year or 2 years. 1 year lang daw sabi nila sa Winzel, sa trade. So, balita ko, nakakatulong ka na sa magulang mo. So, as a student na nakakatulong sa pamilya mo, so paano yan? Meron akong dalawang work ngayon. Isa is yung online business at yung isa naman nag-work ako sa McDo. So, Yung online business ko is ginagawa ko morning kasi yung class ko 1 to 7. yep. Tapos yung pagtatrabaho ko naman sa McDo, night shift ako. Hindi ba mahirap? Bilang, katulad mo, isang student, tapos nag-aaral, sinusuportahan pa yung pamilya. So, di ba mahirap? Lahat ng trabaho sa buhay natin mahirap. Pero depende na yun sa tao kung paano niya i-carry lahat ng yun. Yep, tama. Bale, na-carry ko lahat yun, nakaya ko yung pagtatrabaho kasi hindi ako kaya sustentuhan ng mga magulang ko eh. Ngayon kasi, ginagawa ko inspiration yung dalawa kong kapatid. Yung mama at papa ko kasi hiwalay na eh. So, is there another reason bakit kailangan mo kung bakit ka napupusiran? Bukod sa mga kapatid ko, para sa sarili ko. Kasi once ma-achieve ko to, para sa mga kapatid ko, success na din yun para sa sarili ko. Sobrang hirap magtrabaho, maghanap ng trabaho kung wala tayong natapos. Kasi maikli lang yung buhay, hindi mo na mababalik yung oras na nasayang. Correct. So, after this, after your graduation, after pag nakuha mo na yung goals, so, is there other goals or plans, dreams? Plan Ang nag-iisang goals ko lang naman is yung mapagtapos ko yung mga kapatid ko. After noon, siguro gawin ko na yung para sa sarili ko. Pero yung priority ko talaga yung mga kapatid ko. So, single ka ngayon, so, may love life. So, siyempre darating na ito na, if ever nakuha mo na yung goals mo, may plan ka pa rin ba na sumasok sa isang relationship? Siguro kung may tao na darating, pero sa ngayon, pass mo na. Focus mo sa goal tayo. So, Madidistract ka niya. Ito, may dalawang question ako hinanda para sa iyo. So, ayaw masagot mo to, ha? Sagutin mo to. So ito yung isa. Cite an experience or challenges in your life where you as an individual grow and develop your personality today. Araw-araw ako nag-grow sa mga challenges na napapas ko at nasosurpass ko. Yun lang. So, paano mo ginagawa? Kapag may mga problema ako, ginagawa ko yung strength ko para makayanan ko yun. Kasi kung magpapadala ka lang sa problema mo, matatambakan ka pa ng isang problema. Kasi araw-araw may hinaharap kang problema. Araw-araw, dapat malalampasan mo ang bawat problema na hinaharap mo. So, ano yung kaibahan ng may lingganda mo noon, may lingganda mo noon? Nung bata ka syempre. And syempre, ngayon masasabi ko na independent. Independent ako ng pangarap para sa mga kapatid niya. Yung dating may lead damon kasi paisi-isi lang. Na parang, bahala na. Ngayon, mas nababalyo ko na mahalaga ang bawat oras para sa aming mga kabataan. Lalo na mahirap. Kasi, simula nung nagiwala yung mama at papa ko, parang kailangan ko na ako na lang yung maaasahan ng mga kapatid ko kasi yung mama at papa ko may mga sariling anak at pamilya na rin sila. Parang ako yung tatayong mama at papa ng mga kapatid ko. Kaya masasabi ko independent na ako ngayon.
So the main reason talaga kung bakit motivated ka rin is yung dahil sa kapatid. Sa dalawang kapatid ko na nag-aaral sa high school at elementary. So, ngayon parang wala na yung, naghiwalay yung parents. So kanino ka nag-stay? Sa lola ko. Kasama yung dalawang kapatid ko. Pero, sinusustentuhan pa rin naman kami. Pero, di na kami para masyadong priority kasi may pamilya na rin sila. Iba talaga yung Parang kayo kami lang ba? Tama. Ang hirap kaya yung parang dadaan yung Pasko, yung mga birthdays nila na hindi nila kasama yung mga parents nila. Although kasama naman, pero di tulad ng dati na buo pa. I feel you. Tama talaga. Siyempre, kung ano yung mga naranasan ko na yan. So, siyempre, sobrang hirap pag wala kang parents. Hindi mo kasama yung parents mo. This question is, bakit blooming ka niyo? Hindi naman sa nagpapaganda ako, pero natural beauty ka na. Talaga? So, sino ang nagpapatibok ng puso? Wala. So, Wala. wala talaga. Focus lang sa goal. Mm. So, eto, may isang question pa akong hinanda para sa'yo. Importante to. If there is someone who molds or motivate you and contribute big impact in your life, sino or ano yun? Yung nagmamotivate talaga sa akin, yung mga kapatid ko lang. Kasi sa tuwing mahihirapan na ako, yung parang gusto ko nang tumigil sa sitwasyon na to, yung mga kapatid ko lang yung nakikita kong liwanag. Liwanag na para ipagpatuloy ko pa. Kaya walang iba kundi mga kapatid ko lang. Bago tayo magtapos, pwede ka bang magbigay ng mensahe para sa ating mga viewers? Ang masasabi ko lang sa mga ate na tulad ko na sinusuportahan yung mga kapatid nila, huwag po kayong mapagod at gawin niyo po silang motivation palagi. Kasi once makamit mo na yung pangarap mo na pinaghirapan mo para sa mga kapatid mo at para na rin sa sarili mo, worth it po yun lahat. At yun yung masasabi mong success. Maraming salamat, Merindir. Thank Sana you. matupad mo lahat yung pangarap mo. Lamang nagtatapos ang aming documentary for Jojem's Life. And may din ganda mong slide.